Sa isang maliit na puno ay mayroon agad akong namataan. Isang babaeng naliligo sa isang maruming tubig kanal. Sa isang maruming tubig kanal ay napapalibutan nito ng imbakan ng mga basura. Bakit nga ba siya ay naliligo sa tabi ng kalsada at maraming dumadaang mga tao at mga sasakyan? Sa isang mabahong kanal at puno ng nakaimbak na basura, dito daw madalas nakikita ng mga tao ang isang babaeng nakatambay sa isang punong maliit na mangga. Bakit siya narito? Sino ang kanyang mga kamag-anak? At sino siya? Hindi namin siya kilala. Basta namin siya nakita sa gilid ng daan. Ayon sa mga napagtanungan natin, dito daw sa bakanting lupa natutulog ang isang babae. At dito rin siya naglalaba at naliligo sa kanal. Hindi na namin papakita pa ang kanyang tunay na muka dahil sa kanyang seguridad at privacy. Noong unay nagdadalawa kaming lapitan na baka inisip namin at bigla na lang kaming pagbabatuhin o anong mapulot niyang mga bagay upang maibato sa amin. Ngunit nang nilapitan namin ay mabait pala, ngunit hindi siya nakakapagsalita. Tanging pagsisinyas lang ng kamay ang kanyang niwawari. Hindi namin alam ang dahilan kung bakit siya nawala sa kanyang sarili. Hindi namin matanong ang kanyang pagkakakilanlan dahil hindi na siya nakakapagsalita. Kami po'y nananawagan sa mga kaanak na nakakakilala sa babaeng ito o kaya sa mga kinakaukulan. Matatagpuan lang po siya sa Bagong Bayan Norte sa lungsod ng Naga. Meron tayong nakitang isang babae na naliligo sa kanal. Napansin natin. So, napakarumi po ng kanal po. Kinukuha niya dyan. Oh. Yan. Tapos hindi natin makausap si ate. Hindi siya nakakapagsalita. Pero binigyan na lang natin ng pagkain. Yan si ate. Kain ka natin. Nagkakan ka na. Kain ka na. Yan. Saan ka nagtuturog? Saan ka nagtuturog? Di natin makausap si ate. Pero sa ganitong sitwasyon nakakaawa naman po si ate. Yun, pagka nakaluwag-luwag ako, dadaan-daanan ko to lagi kahit hindi po naka-video. Talagang naawa ko dito sa mga ganitong tao na dapat tutukan at bigyan ng pansin, mga kagaya niya. So, di natin makausap, di natin alam kung anong dahilan o rason kung bakit siya nandyan, kung bakit mas pinili niya na manirahan dito sa tabi ng kalsada at matulog kung saan-saan. At maraming pong mga nakasabit dito na mga damit niya siguro. At tulala si ate, tulala siya, pero nakakausap naman natin si ate. Ayan po siya, at hindi pa daw siya kumakain. Ayan. So tinuro sa atin ng kaibigan natin si Vincent na meron daw rito. So nadaanan namin, nakita ko kumukuha ng pandigong galing sa kanal. Ayan po yung mga damit niya dito, sinasapay kung saan saan. Yung mga basura titipon niya dito, tinatambak niya rito. Dito siya namamalagi sa tabi ng kalsada at sa bakanting lote. Ayan, bakanting lote itong na to. So baka may depression si ate, may pinagdaanan, hindi natin alam yung dahilan. So pagdasal po natin si ate na sana gumaling, recover. Alam niyo naman po, yan, kung meron sana akong maitutulong na malaki, isa rin tayong wala. Biglaan lang. Kumbaga biglaan lang yung pagpunta natin dito, on the spot lang yun nakita natin. So unexpected na nakita natin, grabe. At naliligo sa kanal. Ayan, pag-pray natin si ate na makarecover po. Hindi ko na po papakita po yung tunay niyang mukha kasi for the privacy din. Siyempre sa kanyang seguridad. Di natin alam yung pangalan, di naman nakakausap, pero nagsisinyas naman siya kung kumain na o hindi pa. Ayan. Tapos si tate, sa mga nakakilala sa kanya, dito lang siya sa may gilid ng Bagong Bayan Sur at malapit sa isang gasolinahan. Bagong Bayan Norte na, no?
Tama. Bagong Bayan Norte pala. Ayan po. So sana pag nakadaan naman tayo dito, babalikan natin si ate. Ano? Bibigyan natin ng pagkain. Kawawa naman po. At dito rin siya natutulog. Ayan. Maraming at mabawang basurahan. Ayan, marumi, mabawang basurahan. Grabe. Siguro na-depress ka, ano? Depressed. Siguro. Matagal na yun dito? Ayan. Ito si, yan. Tagal na yan. Oo, matagal na yun dito sa lagi ko yung nadadaanan dito natutulog. Minsan nakakumot lang siya na tapos yun, yung mga damit niya, dyan niya lang sinasampay talaga yung katulad nun, ang pinapalitan niya, katulad rin, mabaho rin yung Tapos naliligo sa kanal. Oo. Ang katulad ngayon, nakita natin, kumukuha siya ng tubig sa kanal, tapos yun ang pinapanpaligo niya. Kaya kawawa naman si ate, sana matutukan mga ganitong tao, kasi kawawa naman, napapabayaan. Hindi siya makausap na maayos. Pag may sobra tayo, pag nadaanan natin ito, bigyan natin pagkain. Oo, dapat lang kasi. Kahit hindi naka-video, dadaanan natin. Kahit wala. Kahit walang video, dadaanan natin, bibigyan pa rin natin ng pagkain. Oo. Kasi kawawa naman talaga. Si ate kawawa naman. Yan, lagi yan dito. Palipat-lipat lang yan sa isang kalsada. Doon rin, minsan doon natutulog. Sa may, gibang tindahan. Doon. Nagpo-worry lang naman kami pag halimbawa, minsan may lasing, papagtripan. Yun, doon kami nag-worry. Oo. Hindi natin makausap ng maayos, tulala siya. Pero ang lang niya, yung piling-piling lang siya, ganyan, hindi siya nagsasalita. Mabait naman si ate. Mabait naman. Oo, nalalapitan rin siya. Hindi katulad ng iba na nambabato. Sa ate, hindi dapat lang talaga matutukan. Ayun. Binigyan mo na, nadaanan namin dito. Andito pala, naligo. Okay, binigyan namin ng ng konti lang pong pagkain. Yun. Daanan na lang natin, balikan na lang natin. Yun. So yan po, babalikan na lang natin. Kahit po walang video or hindi naka-play, dadaanan pa rin natin at bigyan pa rin natin ng pagkain. Kasi marami palang mas deserving na dapat. May pagkain pala siya. Ayan. Ay, meron Siguro may nagbigay sa kanya. Nagbibigay-bigay din Dahil sa kanin. Pero bigyan pa rin natin ng pagkain pag dumadaan tayo dito. Ayan. Tulungan natin. So yan. I-blur po natin yung mukha para sa kanyang seguridad. Para sa kanyang safety and privacy na din. So maraming salamat po sa mga susuporta sa Sagap TV at kay Vincent na sinamahan ako dito sa lugar ng Bagong Bayan Norte at naituro sa atin at Pasali TV. yan kay Pasali TV. Yan na tinuro sa atin na daanan natin dito. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi kababayan, mga kalingap. God bless you all.